Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. May latest weather update po tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Ano nga ba ang inaasahan natin magiging panahon ngayong araw mga kababayan, at may namomonitor na nga ba tayong low pressure area o bagyo na posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw? Alamin po natin lahat yan sabay-sabay mga kababayan, no, dito po sa ulat panahon ko ngayong araw na ito. Sa kasalukuyan mga kababayan ay patuloy pa rin nakakaranas ngayon ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Dito po yan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, dulot pa rin ng patuloy na umiiral na Intertropical Convergence Zone. At dahil nga sa patuloy na pag-iral ng ITCZ at mga pag-ulan na dala nito, ay apektado po ngayon mga kababayan ang mga lugar dito sa may Davao Occidental, Davao Oriental, kasama rin ang Surigao del Sur, Sarangani, Basilan, Sulu, dito rin sa may Tawi-Tawi at Sultan Kudarat. Kaya asahan po ang mga lugar na ito mga kababayan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na sinasamahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na pagdating ng hapon o gabi. Pinag-iingat din po natin ang lahat ng ating mga kababayan sa posibilidad o banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magdudulot ito ng matinding pag-ulan. Dito naman sa natitira pang malaking bahagi ng Mindanao ay asahan po mga kababayan na magiging maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorms, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Ang mga pagulan naman na ito ay dahil pa rin sa umiiral na Intertropical Convergence Zone. Dahil dito ay hindi inaalis ang tsansa ng mga biglaang flash flood at landslides, lalo na kung magdadala ito ng severe thunderstorms. Kaya sa mga kababayan natin, no, maging handa po tayo at maging alerto po sa lahat ng oras. Samantala, easterlies naman mga kababayan ang patuloy pa rin nakakaapekto dito po yan sa buong bahagi ng Metro Manila at sa natitira pang bahagi ng ating bansa. Kaya asahan po ang mga lugar na ito ay makakaranas ng maulap hanggang sa madilim na kalangitan na may mga tsansa ng katamtamang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dahil dito ay posible rin ang banta ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala mga kababayan ay meron po tayong binabantayan ngayon na sama ng panahon o low pressure area, at kasalukuyan nga itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nga po natin sa ating weather forecast na itong LPA ay patuloy po na kumikilos papalapit dito po yan sa bahagi ng Mindanao, at inaasahan nga po mga kababayan, no, na posible itong magdala ng malalakas sa mga pag-ulan at pagkidlat sa mga susunod na araw, lalo na po dyan sa malaking bahagi ng Mindanao. At ayon nga po sa tropical cyclone threat potential ay posible na lumakas ito at maging isang ganap na bagyo pagsapit po yan ng unang linggo ng buwan ng Mayo. At kung sakali nga po na nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay tatawagin po ito ng Pag-asa bilang bagyong Auring. Kaya maigi po mga kababayan, no, pagandaan po natin ito habang wala pa po itong sama ng panahon o posibleng bagyo. Gayunpaman mga kababayan ay patuloy po tayo na mag-antabay pa sa mga susunod pa nating update. Bukas naman mga kababayan na sana patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, lalo na po dyan sa malaking bahagi ng Mindanao, dulot ng patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone. Yan po muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon ngayong araw mga kababayan ko. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.